Ito na siya, dumating na sa akin si Sihu M57 ergonomic chair galing kay Furnitura. 3 linggo ko rin yatang inantay ito. Kaya ako bumili nitong bagong ergonomic chair kasi sira-sira at wobbly na nga yung gaming chair ko na Raid Max Dragon 706. Ayun, din na ako nagtangkang maghanap ng gaming chair lalo na yung mga leathered kasi ang init dito sa Pilipinas, lalo na dito sa kwarto ko. Kahit na nakatapat pa sa akin yung electric fan, pagpapawisan pa rin talaga yung likod at hita ko. Kaya ergonomic chair na nga rin yung napili ko kasi tumatanda na ako. Marami nang masakit sa katawan ko. Sumasakit na palagi yung likod ko. Ayun, sign of aging. Tsaka syempre gusto ko nga subukan kung effective nga talaga yung ergonomic chair sa katawan ng tao. Ibibigay ko na sa inyo yung experience at review ko para sa chair na to. Pero bago ang lahat, mag-unboxing at assembly muna pala ako. Simulan ko yung review sa headrest na. Yung headrest niya ay merong mesh fabric katulad nung sa backrest at dun sa seat niya. Tapos yung height niya ay adjustable lang hanggang 3.9 inches at pwede mong i-tilt ng 45 degrees. Sa armrest niya, leather yung material nito. Mas maganda yung quality nito kaysa dun sa gaming chair ko. Tapos flat yung surface niya, merong matigas na foam sa loob. Pero ayos naman, hindi naman siya sobrang tigas tulad ng plastic frame nitong M57. Tapos 3D adjustable din yung armrest. Pwede mo siyang i-rotate outwards, inwards ng hanggang 36 degrees lang. Tapos hindi mo rin siya basta-basta ma-rotate kasi kailangan mo ng konting puwersa, kailangan mo ng konting effort para maiusog mo yung armrest. Tapos hanggang ganito siyang kataas kapag in-adjust mo yung height niya. Pwede mo ring i-adjust yung armrest forwards and backwards. Gusto ko tong feature na to kasi pwede ko nang i-adjust yung armrest para hindi siya tumama dun sa likod ng gitara ko. Yung base niya gawa sa aluminum, tapos yung wheels niya ay may part na rubber at may part na aluminum din. Tapos yung tilting mechanism niya pangkaraniwan lang na center tilt or swivel tilt. Tapos pwede mong i-adjust yung height or yung gas lift gamit mong lever na to. I-push down mo lang para bumaba yung height and push down mo ulit para tumaas yung height. Pero syempre kailangan mong tumayo muna para umangat yung chair. Tapos itong tilting mechanism naman niya,
kailangan mong kailangan mong i-push to, kailangan mong itulak papunta sa'yo para mag-lock yung reclining feature niya. Tapos hatakin mo lang para mag-unlock at may recline mo na ulit yung chair. Pwede mo rin siyang i-lock habang naka-recline yung chair, tulad nito. Hindi to tulad ng mga gaming chair na pwede mo siyang i-recline na halos matulog ka na sa pag-aahiga, ano. Hanggang ganito lang yung angle ng reclining feature niya. Tapos kapag ka ni-recline mo siya, sasama yung seat niya sa back. Tapos meron ding tension knob dito sa ilalim ng upuan. Ito na yung isa sa mga pinaka main features nitong Siho M57 ergonomic chair, which is yung mesh fabric niya. Yung mesh fabric niya, may halo din yatang nylon ata to. Tapos nung una kong upo dito sa seat, medyo matigas siya. Pero pang-apat na araw ko nang gamit to, lumalambot naman siya. Tapos yung ilalim niya, yung ilalim ng seat niya ay hollowed, na pwede talagang tagusan ng hangin, kaya presko sa feeling. Tapos dito sa edge ng seat merong malambot na foam dito sa pwesto ng alak-alakan natin. Yung seat niya, curved siya. Hindi siya flat tulad ng ibang upuan, tulad nitong gaming chair ko. Medyo naninibago nga ako kasi iba yung posture ko pagka nakaupo ako dito. Ganito yung pagkaka-curve niya. Parang nakalubog habang nakasandal dun sa backrest niya. Medyo mataas din tong upuan para sa akin. 5'3" lang kasi ako. Tapos ganito yung itsura ng paa ko kapag ka nasa pinakamataas na height. Punta naman tayo sa backrest. Isa sa mga main features din ng Siho M57. Katulad ng seat, mesh fabric din, tapos meron ding mga nylon strands. Malambot siya. Tapos dahil sa mesh, tumatagos nga yung hangin sa likod ko. Ramdam na ramdam yung hangin kapag ka nakatutok yung pan sa likod ko. Hindi siya tulad ng design ng gaming chair na kapag ka nakasandal ka, kuba yung posture mo. No? Ito parang yung design niya para talaga sa hugis ng spine ng tao. Meron ding lumbar support feature si M57. Kapareho siya nung kay Siho M18. Simple lang yung lumbar support nila, pareho na pwede mong itaas at pwede mong ibaba. Tapos pwede mo rin i-adjust yung tension ng lumbar support para sa likod mo. Yung height adjustment nitong M57 kulang para sa akin. Hindi niya matamaan yung sweet spot ng lumbar ko. Kulang, konti na lang sana. Kailangan ko pong mag-slouch ng konti para matrigger niya yung sweet spot. Ayun, final thoughts ka na sa upuan. Inabot din ako ng isang buwan bago umorder nito sa Furnitura kasi naghahanap talaga ako ng ergonomic chair na well-made, comfortable at budget-friendly. Thumbs up ako dito sa Siho M57 kasi unlike dun sa Dragon 706 leather gaming chair ko, no? Saglit lang ako po doon, saglit lang ako maglalaro, saglit lang ako magtatrabaho. Tapos pagtayo, sobrang pawis na talaga nung hita at likod ko. Pero itong Siho M57, no, magbubukas na ako ng aircon siguro 10 minutes, tapos papatayin ko na siya, pero hindi nakabukas yung fan ko. Hindi pa rin ako pinagpapawisan. Basta malamig lang yung ambient temperature ng kwarto, hindi ako pagpapawisan. Press ko nga sa pakiramdam kasi hindi na naiipon yung init sa hita at likod ko. Kasi nga, breathable mesh fabric yung M57. Isa sa hinangaan ko dito sa Siho M57 is yung solid build niya. Sturdy siya. Ilang beses ko siyang inalog-alog, tapos ilang beses kong tininan yung armrest niya, hindi pa rin siya bumabagsak, hindi siya lumulundo. Medyo naninibago lang talaga ako sa curve yung seat niya. Para ako nakalubog, lalo na kapag nakasandal sa backrest. Tapos isa pa sa nakukulangan talaga ako yung height ng lumbar support. Hindi niya na-meet yung needs ng likod ko. Kulang yung height. Hindi niya matamaan yung sweet spot ng lumbar ko. Share ko lang din na 3 hours yung pinakamatagal na upo ko sa Siho M57 na walang tayuan. Doon sa 3 hours na yun, hindi ako nakaranas ng back pains or any sort of body pains. Para sa akin, reasonable yung price niya na 8,699. Makakakuha ka na ng well-built, real ergonomic chair, tapos mesh fabric pa.
Solid tong upuan na to. Sulit na sulit para sa presyo. Hindi ka magsisisi. Munti ko na makalimutan, may amoy yung chair. Hindi ko gusto. Sumasakit yung ulo ko. Pang-apat na araw na nung chair sa kwarto ko pero tumatambay pa rin yung amoy niya. Salamat po kay Furnitura. Kung saan ko nabili itong Sihu M57 lalo na sa staff nila na sumasagot sa akin tuwing may tanong ako. Thank you po. Ayun, sana nakatulong tong review na to sa pagpili mo ng bagong upuan. Salamat!